munang magpapanayam ng banal na salita ng Diyos na ipagkatulog ng ating ginang ng Bagong Jerusalem, si Ginang Carmen Pangilinan. Buhay ba ang Diyos? Amen! Narito ba siya? Amen! Kasama ba natin siya ngayon? Amen! Sa mga oras na ito? Amen! Amen. Kasama natin siya ngayon sa mga oras na ito. Hindi alam kung sino ang tinatabihan niya ngayon. Amen. Ako ay nagpapasalamat po sa ating Amang Yahweh, sa ating Panginoon na binigyan niya ulit ako ng pagkakataon na tumayo dito sa inyong banal na harapan. Amen. At kung ano po ang aking masasabi, at yun po ay kalooban ng ating Panginoon. Amen. At sasalamatan ko yung kalakasan, kagalingan, kaligtasan, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Amen. So muli, malakas na palakpak sa ating Panginoon. So sa pagbasa natin ngayon, sa Ebanghelyo natin po ngayon, sa ating pagsasaluhan, napakaganda po. Maganda talaga, no? Sa tinignan ng Panginoon ang mga tao. Siya po ay tumingin sa mga paligid. Dapat maraming tao ang kanya nakita. Ngunit, nagsalita ang ating Panginoon. Mayroon siya sinabi doon sa mga tao na mapalad. Kasi iba yung pagbasa dyan. Yung mapalad yung sa Bible, pinagpala naman yun dyan, sabi yan. Mapalad ang mga tao sa ngayon sila ay nagkukutom. Sila po ay bubusugin ng ating Panginoon. Amen? Amen? Yun naman po ang gagawin ng ating Panginoon. Kung sino po yung mga taong nagkukutom, ay bubusugin sila ng ating Panginoon. Hindi lamang sa physical, kundi higit sa lahat, spiritual na kailangan ng mga tao na nariyan sa paligid, no? At ang sabi pa, no? Mapalad ang mga umuusig, inuusig sila dahil sa anak ng tao. Amen, no? Bakit ba sila inuusig? Dahil lamang sa ating Panginoon? Galit na galit sila dahil sila ay naniniwala sa ating Panginoon. Amen? Kaya inuusig sila sa kanilang mga pamilya, sa kanilang kumari, sa kanilang mga kapitbahay. Na bakit naniniwala kayo dyan? No? At mapalad ang mga taong inuusig sila dahil sa pagsunod nila sa ating Panginoon. Amen? Ayaw nila na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Kaya galit na galit sila sa ating Panginoon kung ano yung ginagawa, kung ano yung nakikita na ginagawa ng ating Panginoon ng kabutihan, galit na galit sila. Di ba? No? Subalit, ang sabi ng ating Panginoon, magala kayo at matuwa kayo dahil sa akin, magsaya kayo dahil sa akin na kayo ay binagbibintangan, pinagagalitan o inaaway at kayo ay tatanggap ng biyaya at pagpapala ng gagaling sa akin. Amen? Amen. Mayroon parang tatanggapin kahit na sila ay sumusunod sa Panginoon at mayroong nagagalit sa kanila, ay mayroon palang matatanggap ng galing sa Panginoon. Ano yun? Biyaya at pagpapala. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Subalit, itong mga
sa ganun kasi yun doon sa kanilang mga ninuno. Yun yung kanilang mga ninuno nung araw ay ganun ang ginawa, no? Na sila ay talagang masigasig sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So ito naman ng mga mayayaman na ito na hindi marunong magbigay sa mga nagugutom. Sila ay walang pakialam sa mga nagugutom. Sila po ay parurusahan o magkakamit sila ng parusa na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Kasi po alam na nila na mayroong nagugutom, mayroong nauuhaw. Hindi man lang nila pagbigyan ang mga nagugutom, hindi man lamang nila painumin ang mga nauuhaw. Amen? May nagpapalimos, hindi man lamang bigyan, kaunti lamang. Bawal na nga maglilimos. Bawal na nga po. Pero sa bayan, marami pa magpapalimos. Pero mayroong mga nagagalit, huwag bigay ka ng bigay dyan, hindi naman alam kung saan. Wala na pagkaalam doon. Bahala na nakapagbigay ka man o ano ba. Kaya sabi nga ng Panginoon, kayong mga mayayaman, nagpasasana kayo. Hindi nyo na kailangan ang aking tulong. Mayroong akong ipagkakalob sa inyo na maaaring bigyan ng leksyon ng ating Panginoon, yung mga mayayaman na yan na wala silang pakialam sa mga taong nagugutom, kundi ang kanilang pansarili lamang. Amen? No? Sila ay mga sakim. Mga sakim. Yan, mga maramot. Yan, maramot sila. Mga sakim. Walang pakialam sa kapwa. Amen? Ayaw ng Panginoon ng ganon na wala kang pakialam sa kapwa. Amen? Lalo na nakikita ng Panginoon na mayroon dyan nagugutom, na mayroon dyan mga pulubi, na hindi mo man lang bigyan ng pansin. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga sabi, kayong mga mayayaman, tapos na kayong magsaya. Ito naman aking ngayon, bibigyan ng pansin itong mga nagugutom. Amen? Tapos na, kumbaga sa tapos na ang inyong tapos na ang inyong mga pagsasaya. Ito naman ang aking bibigyan ng pansin. Itong mga taong na kahit na sila ay inuusig, kahit na sila ay binabatuman o dahil sa pagsunod sa anak ng tao, no, nandoon pa rin ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon. Nakita ng Panginoon kung paano sila magtiis, magsakripisyo alang-alang sa ating Panginoon. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Amen? So, yung pagbasa na yan ay halimbawa lang yan sa atin sa panahon natin ngayon. Amen? Na ipinagkatiwala na ng Panginoon sa atin. Pinagkatiwala na ba sa atin? Amen. Amen? Amen. Amen. Nararamdaman na ba natin na pinagkatiwala na ng Panginoon sa atin? Amen. Amen. Nagsisikap na tayo na sundin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? Tagayan na lang sa ating paghayo. No? Paghayo natin na palaganap ng salita ng Diyos, ng mabuting balita. Kasi ito naman yung utos sa atin na humayo tayo, ipahayag ninyo ang mabuting balita tungkol sa kaligtasan at magpagaling. Nagagawa na natin, di ba? Nagagawa na natin, no? At mayroon pang bonus. Ano yung bonus? Mga kapatid, sa pananampalataya ay pilgrimage. Mahirap po yung bonus na ibinigay sa atin dahil masakit sa pagsasakripisyo natin. Hindi tayo nagpapasarap sa pagpapalagay. Masakit sa bulsa at masakit din sa pangangatawan. Amen? Subalit,
pamamagitan ng pagkilos ng ating Panginoon, ay nagagawa po natin. Amen? Nagagawa po natin dahil utos ni Amang Yahweh na dapat natin sundin. Kasi kung hindi naman nagsalita si Ama, napuntahan nyo yung lugar na yon, dahil sa pag-ibig natin, hindi natin kayang puntahan. Subalit, si Amang Yahweh ang nag-utos sa atin, hindi si Brother Dominic, hindi si Sister Jamie ang nag-utos sa atin, kundi tayo, nakitaan na mayroong pag-ibig, pangunawa, kababaan loob. Sige, sasakripisyo namin ang buhay namin, kaya namin iwanan ang aming tahanan, kaya namin iwanan ang aming pamilya, alang-alang kay Amang Yahweh. Amen? Hindi na natin alam kung yung ating pupuntahan, kung tayo ba ay tatanggapin doon, no? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa atin. Subalit, ang sabi ni Amang Yahweh, huwag kayong matakot, huwag kayong mabagabag, ako ang bahala sa inyo. Amen? Malakas na palakpak ating Panginoon. Amen? Dahil nakikita ng ating Panginoon, nakikita ni Amang Yahweh na tayo ay nagkakaisa na tayo ay pinagbuklod na ng pag-ibig. Kasi kung hindi man nakita ni Amang Yahweh na tayo nag-iibigan at nananatili na sa puso natin ang pag-ibig na tinuro ng ating Panginoon sa atin, ay hindi natin ito magawa. Amen po ba? Hindi natin magagawa ito. Subalit, dahil nandoon na yung ating kababaan loob, nandoon na yung ating pagkakaisa, ginagawa natin ito alang-alang sa ating Panginoon kay Amang Yahweh. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. At hindi lang yun. Ang Espiritu na namanahan sa ating puso, ito po yung laging gumagabay sa atin. Lagi po ito yung nangungusap sa atin na anak, gawin nyo na ito. Puntahan yung lugar na yan dahil nasa panganib na sila. Diba? Bigla na lang bubukas ang cellphone. Arjun, ikapuntahan nyo na. Siyempre, kailangan namin, Ama, ang pinansyal. Diba? Kailangan namin, Ama, ang baon. Pero, saka, nandyan na yung oras na aalis. May padala na si Amang Yahweh. Amen? Nakakatuwa talaga, no? Nakakatuwa at masarap tumilos pagka answer prayer na tayo. Amen? Malakas na palakpak. Amen? Kaya ko sa akin. Totoo lang. Naiiyak ako sa galak. Kasi sa totoo lang, yung na para ako na konsensya o na ano sa aking sarili, na hindi ako nakasama noon nung Tugigaraw. Dahil alam mo, nag-uusap sa akin si Ama. Sabi niya, Ama, anak, bakit nag-alinlangan ka? Natakot ka ba doon sa bagyo? Di ba sabi ko, akong bahala, ano man ang mangyari. Kaya gano'n. Humingi ako noon ng sorry. Sabi ko, sorry po. May pamasahe ako. May pamasahe. Pero, nandoon yung aking pag-alinlangan dahil nga sa bagyo. Saka sa lugar nga naririnig ko sa balita, ganito ganon. Yun. Yan. Siyempre, ako lang na minsan na nahililihis, ganon. Yan. Kaya sabi ko, sorry po Ama. Yung anak mo, sabi niya, yung apo mo, lagi mo kasama yan. Wala naman nangyayari. Amen? Walang nangyayari. Kaya sabi ko, sige po. Hindi nangyayari. Kaya sorry po. Yun lang. Kasi ang Sambales naman, talagang nagpaalam ako doon, Ama, pasensya na di ako makakasama dahil humingi naman ng tulong ang ating sino ba may birthday noon na kailangan isama kami. Kaya si India na lang ang kasama doon. Pero itong Tugigaraw talaga hindi ako nag-ano doon. Kaya nagkangi ako ng sorry. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya nga kapatid, no? Napakasarap po pag tayo nagkakaisa. Kasi dito sa pagbasa natin, ito po ay talagang
kung uunawain lang ng mga tao sa sinasabi ng Panginoon. Napakasarap na magkakaisa sa isang komunidad. Napakasarap na nagkakaisa na sa bagay, sinasabi ng Panginoon, pagka may gulo ang samahan, mayroon siyang aayusin. Pero napakasarap. Pagka naayos na, pag nagkaisa na, wow, parang tumama ka sa loto. Amen? No? Kaya sabi ko nga, ang ating community, dito, kahit ako palipat-lipat, hindi naman ako umano sa ibang relihiyon, no? Anak din ng Set My Spirit rin yung pinuntahan ko. Pero, hindi talaga ako pinabayaan ni Ama dahil gumawa siya ng paraan na hindi ako matali sa pag-aalaga ng mga pare. Pero isa lang yung inalagaan kong pare na yan, na mabait. Kaya sana sa kumilos si Amang Yahweh, naghanap ng paupahan para mapalipat dito, mapalapit dito. Yun, 8 buwan yun, sinakripisyo ko yun. Para ako nanaginip na hanggang sa nagkasakit, na inalagaan ko sa ospital. Pero, kaya kong iniwan ang aking mga anak. Ganon. Pero sa sandali, kumilos si Ama sa akin, anak, pag hindi ka pa bumalik sa pinanggalingan mo, may mangyayari. Ay, hindi na ako nag-ano. Sandali lang. Ganyan na. Amen? Kaya ganon, pakikinggan natin kung nangungusap na si Ama. Pakikinggan natin kung ano na talaga ang ipagagawa sa atin ng ating Panginoon. Kung yun nangyari kay Angel, pinahintulutan lamang ang mga bagay niya. Para magkaisa kami din sa aming tahanan. Bakit? Hindi. Yung pagkakaisa na hinduan na kay Angel, walang nagmamahal sa kanya. Bakit? Kasi nga, sabi nga ganito, mabait si Angel, ganito, ganyan. Sabi, ako lang. Kaya lahat sa akin ang sisi. Lahat sa akin. Pero pinagtitiisan ko. Dahil siyempre, mahirap, lola, ganyan, pero sa bandang huli, maganda pala ang plano ng Diyos sa kanya. Amen? Kaya sabi niya kahapon, sabi nga mayroon nagsabi sa kanya na kundi lang nagkagasto si Arlene, yung tita niya, nagpamilyan kay birthday, gagastosan niya ng libo. Anak, pasensya ka na muna. Kundi ako nagkagastos, gagastosan kita. Kahit paano, kahit simple lang. Sabi naman, kita di bali na, nakaraos na yon. Ang importante, nakasimba ko o nakapagpasalamat kay Amang Yahweh na naabutan ko pa yung 18 years old ako. Sabi gano'n. Ngayon pa lang ako magdadalaga. Sabi nga, sabi niya, oo. Yan, lahat ng tita, nagbigay, kaya nakapag-asaya sila kagabi, ganyan. At mayroon, sabi ko, anak, huwag mo naman ang ubusin ng pera, dahil mayroon ka pang anak na gatas at saka diaper. Yun. Sige mama, ganyan. Mayroon pang parating. Sabi. Hindi lang naman natatapos doon. Sabi ko nga, malay mo, kako kung sa totoo lang yung aking pera noon, nakalaan na sa kanya. Pero may higit na gumamit. May higit na gumamit di ba? Unahin ko yun. Kaysa, di mo na yan. Nandyan lang yan Pwede mo naman yan sa ibang araw, hindi man actual yan sa sa birthday mo, sa arawan mo. Marami pa. Pero hinigitan ko na gastusin yung pera na yan dahil importante ang pinaggamitan. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Kaya pinaliwanag ko yan sa kanya. Pinaliwanag ko. Kaya yan, pumayag naman. Saka kanyang mga tita, binigyan naman siya kahit paano. Kasi ang nanay niya ay hindi na maasahan dahil maliit lang naman ang sahod noon. Umuupa pa sila ng bahay. Amen? Kaya makikita natin kung paano kumilos ang ating Panginoon. Amen? Kung paano niya ipadama yung pag-ibig doon sa wala pang pag-ibig. Gaya dahil sa pagbasa, di ba? Sa mga nagugutom, sa mga usig, di ba? Yun. Nararamdaman ng ating Panginoon. Ganon din sana tayo sa ating communities, sa ating kapwa. Huwag tayo humayo, kasi ito naman ating programa, humayo, magpalaganap ng salita ng Diyos. Ipadama natin
sa ating kapwa ang pag-ibig, pagmamahal, at pagtulong kung mayroong itutulong. Na kahit maliit na bagay lamang na makatulong tayo sa ating sa nangangailangan ng ating kapwa. Amen? Lalo na sa ating komunidad. Tulungan natin para ito ay manatili dahil mayroon tayong dapat pagtuunan ng pansin sa ating komunidad. Amen? No? Sabi ko hindi pa ako naglilinis sa mga anak ko. Sabi ko, sabihin ko pa yan na kailangan tumulong sila. Lalo na ngayon na yung ating apo na may pagdadaanan, hihingan ko siya ng tulong. Dahil hindi naman bawal humingi ng tulong kung ikabubuti. Hindi naman bawal na humingi ka ng tulong kung yung ibibigay naman ng tulong gagamitin sa ating komunidad. Amen? Kaya tayo, itong ating pagbasa, hinalimbawa lang ito sa atin. Gampanan natin ng mayroon pagkakaisa, mayroon pagmamahalan, at mayroon pag-ibig nga nagmumula sa ating Panginoon. Alleluia! 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 Kaya't kayong lahat, Alleluia! Alleluia! sa pangalan ng Alleluia. Diyos, Alleluia! pagsumikapan lagi Alleluia. ninyo o panatilihin Alleluia! ang mga Alleluia. mabubuting gawa sa Alleluia! inyong mga buhay. Alleluia! Iwasan ninyo Alleluia! Alleluia! ang manghusga Alleluia! Alleluia! o magparatang Alleluia. ng walang katotohanan Alleluia! sa inyong kapwa Alleluia! o magsalita ng masama Alleluia! upang Alleluia! masigit kayong Alleluia. mamunga ng sagana. Alleluia! Dahil sa pag-ibig ng Diyos, Alleluia! naririto kayong Alleluia. lahat tinipon niya Alleluia! Alleluia! ng makatuwang ng Alleluia! inyong mga kapatid. Alleluia! Sa lahat ng mga Alleluia! gagampan ng Alleluia! tungkulin Alleluia! na pinagkatiwala ng Diyos sa bawat isa. Alleluia! Alleluia! Sikapin ng bawat isa Alleluia! Alleluia! na habang kayo ay naglilingkod sa kapwa Alleluia! niyo. Alleluia! Puno kayo ng kagalakan sa inyong mga Alleluia! Alleluia! may kababaang loob. Alleluia! Hindi Alleluia! tinitingnan ang mga pagkukulang ng bawat isa, kundi Alleluia! katuwang kayo sa pagpupuno nito Alleluia! Alleluia! upang masigit pa na kapakipakinabang kayo bilang Alleluia! kanyang mga anak. Alleluia! Dito pa lamang sa mundo. Alleluia! Nilalakbayan. Alleluia! Salamat ng tagapagsali. Amen? Yan. Ayaw ng Panginoon na tayo ay maghuhusga. Ayaw niya yun. At ayaw ng Panginoon na tayo ay magsasalita ng hindi karapat-dapat. Ang sabi ng Panginoon, sinasabi niya lamang niya na alisin ang pananalita na hindi karapat-dapat. Kailangan nandyan lagi ang kanyang bilin sa bawat isa sa atin, magkaisa, mag-unawaan. Kung anuman ang hindi pagkakaunawaan, mayroon naman tayo na pinagkakatiwalaan na ang pumayos. Amen? Na ganon ang kailangan ng ating Panginoon. Kasi ang sabi, bawal na sa atin ang magiganti at siya ang bahala. Mininsahe niya ang magyaw-yaw. Amen? Kaya tayo na magkakapatid sa pananampalataya, nandito tayo sa bagong Jerusalem. Tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon na kumilos ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? Kaya nga, sabi nga,
natutuwa siya dito sa ating community na ito. Bakit siya natutuwa? Dahil nakikita niya yung ating pagkakaisa. Nakikita niya yung ating pagsusunuran, bagamat mahirap, sunod pa rin tayo ng sunod. Hindi nagre-reklamo. Amen? Kasi kung magre-reklamo, wala naman magagawa. Isusunod ka pa rin. Di ba? Kaya tayo, ang pagbubilin lamang, pinapagbubilin ko lamang sa ating lahat, tayo po ay magkaisa. Alikiwanan na natin ang kanyang pasa na natin ang ating mga pagsasalita na hindi maganda. Dahil hindi yan kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Malakas na palakpak sa ating Panginoon. Yan lamang po. Maraming